Ninanakaw nila ang buhay ko habang nag-iisa akong nag-aayos ng lobo para sa kaarawan ng anak ko. Masayang hinahaplos ng asawa ko ang tiyan ng kanyang kabit. Ayan, may tagapagmana na tayo. Ang malupit niyang mensahe sa social media. Akala nila patuloy akong magiging bulag at tanga. Pero ang mga luhang ito ang magiging asido na tutunaw sa kanilang imperyo. Handa na ba silang harapin ang bangis ng isang inang nagising sa katotohanan? Congratulations, Mr. Sebastian Vergara. Confirmed na ang inyong payment para sa Platinum Maternity Package ng Makati Medical Cell City. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito ang mga salitang bumitak sa katahimikan ng malawak na kusina. Isang simpleng text message mula sa bangko, ngunit ang bawat titik ay tila isang patak ng asidong tumunubo sa puso ni Wednesday Wineth Karina Alonzo. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Karina ang isang spatula. Maingat niyang pinapakinis ang kulay asul na frosting ng cake para sa ikapitong kaarawan ng kanyang bunsong anak. Ang kusina ay puno ng bango ng banila at sariwang bacon na tinapay, isang amoy na sumisimbolo sa 10 taon ng kanyang pagiging ilaw ng tahanan. Sa labas ng bintana, ang mga makukulay na lobo ay nakatali sa mga upuan. Naghihintay sa pagdating ng amang sinasabing nasa malayong business trip sa Davao. Dahan-dahang ibinaba ni Karina ang spatula. Ang kanyang mga daliri na dati matatag sa pag-aayos ng mga multimilyong pisong audit ng kanilang kumpanya ay nagsimulang manginig. Ang lamig na nagmumula sa aircon ng mansion ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Hindi siya humihinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Muling umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi ito mensahe mula sa bangko. Isang notification mula sa Facebook ang sumulpot. Monique Salazar tagged Baste Vergara in a post. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, nakita ni Karina ang larawang hinding-hindi na mabubura sa kanyang balintataw. Naroon si Baste, ang kanyang asawa, ang lalaking pinaglaanan niya ng lahat ng kanyang talino at yaman noong nagsisimula pa lamang ito. Nakaluhod si Baste, ang kanyang tenga ay nakadikit sa bahagyang nakaumbok na tiyan ni Monique. Ang nangiti sa mukha ni Baste ay puno ng kagalakan, isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman nakita ni Karina kahit noong isilang niya ang kanilang sariling mga anak. Ang caption ay mas matalas pa sa anumang patalim. Finally, the real heir is coming. Thank you, my king, for choosing us. Hindi pa man natatapos ang pagkirot sa dibdib ni Karina, isang komento sa ilalim ng post ang nagpatigil sa kanyang mundo. Doña Pilar Vergara, ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ay nag-iwan ng mga salitang parang lason. Salamat sa Diyos. Sa wakas, magkakaroon na rin kami ng tunay na apo na magdadala ng apelyidong Vergara. Salamat, Monique, sa pagpuno ng pagkukulang ng iba. Ang spatula na hawak ni Karina ay tuluyang dumulas mula sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa marmol na sahig, lumikha ng isang matunog at tuyot na ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ito pinansin ni Karina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen. Ang pagkukulang ng iba, ang tunay na apo. Naalala ni Karina ang lahat ng gabing puyat siya sa pag-aayos ng accounting books ng kumpanya ni Baste para hindi sila mabangkarote. Naalala niya kung paano niya isinangla ang mga hiyas ng kanyang yumaong ina para lang may pampasahod sa mga tauhan ni Baste noong unang taon nila. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pagtitiis niya sa bulyaw ni Doña Pilar ay nauwi lamang sa isang pangungusap. Siya ay isang pagkukulang. Nararamdaman niya ang init ng mga luhang nagsisimulang mamuo. Ngunit tumanggi siyang hayaan itong pumatak. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi at nakakasakal. Tumingin siya sa cake na kanyang ginawa. Ang cake na simbolo ng pag-ibig niya sa kanyang pamilya ay tila naging isang malaking biro sa gitna ng marangyang kusinang ito.
Sa loob ng mansyon na tila isang gintong hawla, naramdaman ni Karina ang bigat ng bawat taon na kanyang ibinigay. Ang bawat ngiti na kanyang ipinilit, ang bawat insulto na kanyang nilunok para sa kapakanan ng kapayapaan. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ni Karina ay hindi natanda ng kahinaan. Ito ay ang katahimikan ng isang dagat bago ang pagdating ng pinakamalakas na unos. Tumingala siya sa kisame, pilit na pinipigilan ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na kailangang sagutin ng tadhana. Bakit sa gitna ng aking tapat na paglilingkod at pagpapakasakit, doon pa nila piniling itanim ang punyal ng kanilang pagtataksil? Hanggang saan nga ba ang hangganan ng pagiging isang asawa? Bago mo mapagtantong ikaw ay isa na lamang palatandaan ng isang nakaraang nais na nilang ibaon sa limot? Huwag mo na akong tanungin, Karina. Pagod ako sa biyahe at wala akong oras para sa mga hinala mo. Malamig ang boses ni Baste, kasing lamig ng hangin sa labas ng kanilang mansyon nang pumasok siya sa silid dakong 2:00 ng madaling araw. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang asawa na nakaupo pa rin sa dulo ng kama. Suot pa rin ang apron na may mantsa ng asul na frosting. Hindi rin niya napansin ang hindi nagalaw na cake sa kusina o ang mga lobo na unti-unti nang nawawalan ng hangin. Lumapit si Baste sa cabinet upang kumuha ng damit at sa bawat galaw niya, humahalimuyak ang amoy ng mamahaling pabango ng babae. Isang amoy na hindi kailanman naging kay Karina. Ito ang amoy ng pagtataksil na pilit ibinabalot sa mga kasinungalingan tungkol sa mga business meeting at pagod sa trabaho. Nanatiling tahimik si Karina. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isampal sa mukha nito ang larawang nakita niya sa Facebook. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi apoy na mabilis na nagliliyab, kundi isang nagyayelong determinasyon na dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. Kinaumagahan, sa hapagkainan, ang tensyon ay kasing kapal ng usok ng mainit na kape. Naroon si Doña Pilar, nakaupo sa kabisera na tila isang reyna habang masusing tinitingnan ang bawat galaw ni Karina. Karina, ayusin mo naman ang pagkilos mo. Ang aga-aga ay mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa. Panimula ni Doña Pilar, ang boses ay puno ng pangungutya. Dapat kang magpasalamat dahil kahit wala kang ambag sa kumpanya ni Baste, pinanatili ka pa rin namin sa bahay na ito. Utang mo sa amin ang marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Lumingon si Karina sa kanyang biyenan. Utang na loob po ba, ma? Ang mahinang tanong niya na may halong pait na hindi napansin ng matanda. Oo, huwag mong kakalimutan na kinuha ka ni Baste noong wala ka pang pangalan. Isang hamak na empleyado lang na walang pinag-aralan kumpara sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Pagpapatuloy ni Doña Pilar habang humihigop ng kape. Kaya kung may naririnig kang mga balita, matuto kang magbulag-bulagan. Ang mabuting asawa ay marunong magsakripisyo para sa dangal ng pamilya. Iyan ang tungkulin mo. Ang salitang tungkulin ay tila isang laso na pumasok sa pandinig ni Karina. Naalala niya kung paano siya nagpakabaliw sa pagtatrabaho sa likod ng mga anino ni Baste. Siya ang gumawa ng mga estratehiya para makuha ang mga pinakamalalaking kontrata. Siya ang nag-ayos ng mga gusot sa accounting na muntik nang magpabagsak sa kanila. Ngunit sa mata ng pamilya Vergara, siya ay isang palamuti lamang na madaling palitan. Naramdaman ni Karina ang isang marahang pagdampi sa kanyang balikat. Si Manang Rosa, ang matandang katulong na nakasama na niya sa loob ng maraming taon, ay tahimik na naglapag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang tabi. Ang mga mata ni Manang Rosa ay puno ng malasakit at pag-unawa, isang maliit na liwanag sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanya.
Nang makaalis ang lahat para sa kani-kanilang lakad, pumasok si Karina sa loob ng kanyang silid-aklatan. Ito ang lugar na itinuturing niyang kuta. Inilak niya ang pinto at dahan-dahang lumapit sa isang lihim na vault sa likod ng mga lumang libro ng kasaysayan. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng bakal sa gitna ng katahimikan habang binubuksan niya ang vault. Doon sa loob ng maliit na espasyong yon, nakatago ang mga dokumentong hindi kailanman inisip ni Baste na itatabi ni Karina. Mga duplicate ng bank statements, mga lihim na kasunduan, at ang mga tunay na record ng bawat sentimong lumabas at pumasok sa kumpanya. Habang binubuklat ni Karina ang mga pahina, ang kanyang paningin ay natuon sa isang partikular na transaksyon na naganap noong nakaraang linggo. Isang malaking halaga ang kinuha mula sa emergency fund ng kumpanya, ang pondong nakalaan para sa pag-aaral at kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay muling kumabog ng mabilis. Hindi lang siya niloloko ni Baste. Nagnanakaw din ito mula sa sarili nilang mga anak para tustusan ang luho ng kanyang kabit. Ang bawat numero sa papel ay tila naging isang patunay na ang pamilyang pinoprotektahan niya ay matagal na palang bulok sa loob. Ang kaisipang kailangang protektahan ang kanyang mga anak ang naging huling mitsa. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong plano. Kung ituturing siya ng pamilya Vergara na isang multo sa bahay na ito, gagawin niyang isang bangungot ang bawat gabi nila. Hinawakan ni Karina ang isang lumang panulat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa isang malinis na papel, isinulat niya ang unang hakbang ng kanyang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang katotohanan ang tumambad sa kanya. Habang tinitingnan niya ang pirma ni Baste sa isa sa mga dokumento, napansin niya ang isang selyo na hindi pamilyar sa kanya. Isang selyo ng isang legal firm na hindi konektado sa kumpanya. Anong ginagawa ni Baste sa isang firm na kilala sa pag-aayos ng mga prenuptial agreements at asset protection matapos ang 10 taon ng kasal? Ang katanungang ito ang nag-iwan kay Karina sa isang malalim na pag-iisip habang ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa buong silid. Ito na ang magiging bagong tirahan mo, Monique. Huwag kang mag-alala. Dito ay masisiguro ang kaligtasan niyo ng bata. Ang boses ni Baste ay puno ng pag-aaruga. Isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Karina. Nakatayo si Karina sa tuktok ng hagdan. Pinapanood ang kanyang asawa na inaalalayan ng isang babaeng nakasuot ng hapit na asul na bestida. Si Monique, ang babaeng sumira sa kanyang gabi, ngayon ay narito na upang sirain ang kanyang tahanan. Pumasok si Monique na tila ba siya ang bagong reyna ng palasyo. Lumingalinga siya sa paligid, hinahaplos ang mga mamahaling palamuti na binili ni Karina gamit ang sarili niyang ipon noong nagsisimula pa lamang ang kumpanya. Kasunod nila ang 2 tauhan na may dalang mga maleta na puno ng gamit ng kabit. Sebastian, anong ibig sabihin nito? Ang mahinang tanong ni Karina habang bumababa siya ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Masyadong masila ng pagbubuntis ni Monique, Karina. Sagot ni Baste nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Kailangan niya ng maayos na kapaligiran at malapit sa Makati Med. Dito muna siya titira hanggat hindi siya nakakapanganak. Maliit lang naman ang hinihingi ko. Intindihin mo ang sitwasyon. Bago pa man makasagot si Karina, lumabas si Doña Pilar mula sa kusina na may malawak ng ngiti. Agad niyang niyakap si Monique, isang init ng pagtanggap na kailanman ay hindi niya ipinaramdam sa kanyang tunay na minugang. Mabuti naman at narito ka na, Hiya. Huwag kang mag-alala. Utos ko na sa mga katulong na ihanda ang pinakamalaking guest room para sa iyo, ani Doña Pilar. Pagkatapos ay lumingon siya kay Karina na may matatalim na mata. Karina, huwag ka nang tumayo lang dyan.
Tulungan mo ang mga tauhan na iakyat ang mga gamit ni Monique. At pagkatapos, ihanda mo ang merienda. Gusto ni Monique ng sariwang orange juice, iyong bagong piga. Nanigas ang buong katawan ni Karina. Ang kanyang sariling tahanan ay tila naging isang lugar kung saan siya ay naging estranghero. Ngunit sa halip na sumigaw, tumango lamang siya. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya habang sinusunod ang utos ng biyanan. Sa sala, habang nag-uusap ng masaya ang tatlo, dinala ni Karina ang tray ng juice. Nang ilalapag na niya ang baso sa harap ni Monique, biglang ginalaw ng babae ang kanyang braso. Ang baso ay natumba at ang malapot na kulay kahel na likido ay dahan-dahang kumalat sa puting alpombra na galing pa sa ibang bansa. Ay, sorry, I didn't mean to. Masyado lang sigurong mabigat ang kamay ni Karina. Ang maarteng sabi ni Monique habang nakatingin ng may halong pangungutya. Karina, ano ba namang katangahan iyan? Bulyaw ni Doña Pilar. Punasan mo yan agad. Baka mamantsahan ng alpombra. Napakamahal niyan. Sige na, lumuhod ka at simulan mong kuskusin. Dahan-dahang lumuhod si Karina sa malamig na sahig. Habang ang kanyang mga tuhod ay nakabaon sa basang alpombra, nararamdaman niya ang init ng kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagyukod, napansin niya ang bag ni Monique na nakabukas sa ibabaw ng sofa. Mula rito ay sumisilip ang isang pamilyar na kulay gintong card. Ang gold corporate card ng kumpanya. Ang card na siya mismo ang nag-apply para sa mga kailangang gastos sa opisina. Ngayon, ang card na yon ay ginagamit na pambili ng mga luho ng babaeng ito. Ang bawat kuskos ni Karina sa alpombra ay naging simbolo ng kanyang nagngingit-ngit na galit. Ang bawat patak ng juice na tinatanggal niya ay parang bawat piraso ng kanyang pasensya na unti-unti nang nauubos. Nang sumapit ang gabi, nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, naupo si Karina sa harap ng kanyang laptop sa loob ng madilim na silid-aklatan. Ang tanging liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Sinimulan niyang buksan ang mga encrypted files ng kumpanya. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa finance, dahan-dahan niyang inililipat ang mga pondo patungo sa isang bagong gawang trust fund na nakapangalan sa kanyang 2 anak. Ang pondong ito ay hindi maaaring galawin ni Baste dahil gagamitin niya ang lumang board resolution na pinirmahan ni Baste noong mga panahong lasing ito at walang pakialam sa dokumento. Bawat click ng mouse ay tila isang tibok ng pusong nagnanais ng katarungan. Bawat numero na kanyang inililipat ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Pilar. Dala ang isang listahan ng mga pagkain. Karina, simula bukas, ikaw na ang bahalang magluto ng lahat ng kakainin ni Monique. Gusto ko ay masustansya at laging mainit ang pagkain niya. Ayaw kong nagugutom ang apo ko dahil sa kabagalan mo. Ang utos ng matanda bago muling isara ang pinto ng malakas. Tumingin si Karina sa listahan pagkatapos ay sa screen ng kanyang laptop kung saan nakasulat ang salitang "Transfer Successful." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang tinig, bagaman bulong lamang, ay puno ng determinasyon. Gusto niyo ng alipin? Ibibigay ko sa inyo ang reyna na mismong lulunod sa inyo sa sarili ninyong kasakiman. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. May narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng binto. Tila may taong kanina pa nakamasid sa bawat galaw niya sa loob ng silid. Baka ito na ang huling pagkakataon na makahinga ako ng maluwag bago tuluyang gumuho ang langit sa ibabaw ko. Ito ang bulong ni Karina sa kanyang sarili habang mabilis siyang naglalakad sa ilalim ng manipis na ambon patungo sa isang maliit at tago na coffee shop sa dulo ng isang tahimik na kalye sa Makati. Nagdahilan siya kay Doña Pilar na kailangang bumili ng mga sariwang prutas para sa merienda ni Monique, ngunit ang tanging bitbit niya sa loob ng kanyang malaking bag ay ang isang itim na folder
na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng 10 taon niyang pagtitiis. Sa sulok ng shop, malayo sa mga bintana, nakaupo si Attorney Emilio Cruz. Sa kanyang suot na simpleng polo shirt at salamin, hindi mo akalain na isa siya sa pinakamagaling na abogado pagdating sa asset protection at family law. Nang makita niya si Karina, agad siyang tumayo. Ang kanyang mukha, na dati laging formal, ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Mabuti at nakarating ka, Karina. Kanina pa ako nag-aalala kung nakalabas ka ba ng maayos. Ang mahinahong bungad ni Emilio. Ang boses niya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi ng buhay ni Karina. Hindi agad nakasagot si Karina. Inilapag niya ang folder sa mesa at nang mahawakan niya ang baso ng mainit na tubig na in-order ni Emilio para sa kanya, doon lamang siya nakaramdam ng bahagyang kapanatagan. Ngunit kasabay nito, ang lahat ng pait na kanyang kinikimkim ay tila gustong kumawala. Emilio, dinala niya ang babae sa loob ng bahay namin. Pinagsisilbihan ko sila na parang katulong. Ang nanginginig na, sabi ni Karina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, ngunit pinigilan niya ang pagtulo ng luha. Ang pera ng mga anak ko, unti-unti niyang inuubos para sa luho ng babaeng yon. Kinuha ni Emilio ang itim na folder at dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Habang binabasa niya ang mga transaksyong inihanda ni Karina, ang kanyang panga ay unti-unting naghihigpit. Bilang isang lalaki, hindi niya mawari kung paanong nagawang babuyin ni Baste ang isang babaeng kasing tatag at kasing talino ni Karina. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat sa iyo, Karina. Ang mga dokumentong ito ay sapat na para sa isang matibay na kaso ng economic abuse at concubinage, ang seryosong sabi ni Emilio. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Karina, isang tingin na puno ng respeto at proteksyon. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang paglilipat ng pondo na ginagawa mo, bagaman para sa mga bata, ay maaaring gamitin laban sa iyo kung hindi natin ito gagawin ng legal at maayos. Inilabas ni Emilio ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Karina. Ito ang mga application forms para sa permanent residency niyo ng mga bata sa Singapore. Mayroon na ring mga dokumento para sa pag-i-enroll sa kanila sa isang international school doon. Inayos ko na ang lahat. Kailangan na lang ng pirma mo sa tamang oras. Naramdaman ni Karina ang isang matinding bugso ng emosyon. Sa loob ng maraming taon, siya ang palaging nag-aalaga sa iba. Siya ang palaging nagpoprotekta. Ngayon, sa harap ni Emilio, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng protektahan. Dahan-dahang kinuha ni Emilio ang isang malinis at puting kantay mula sa kanyang bulsa at inabot ito kay Karina. Nang magdampi ang kanilang mga daliri, tila may isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa katawan ni Karina. Isang maliit na kutsi, isang pagpapakita ng malasakit na matagal nang ipinagkait sa kanya ni Baste. Huwag kang matakot, Karina. Nandito ako. Hindi kita pababayaan hanggang sa makuha mo ang kalayaang nararapat sa iyo. Ang bulong ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na nagpagaan sa mabigat na pasanin ni Karina. Nagpatuloy sila sa pagpaplano ng mga susunod na hakbang. Kailangang maging maingat si Karina sa loob ng susunod na 30 araw. Ang bawat galaw niya sa loob ng mansyon ay dapat na tila walang pinagbago. Kailangan niyang manatiling multo sa paningin ni Baste at Doña Pilar habang binubuo niya ang hagdan patungo sa kanyang kalayaan. Bago sila maghiwalay, muling hinawakan ni Emilio ang kamay ni Karina sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag, nagbibigay ng lakas na hindi matutumbasan ng anumang salita. Tandaan mo, Karina, ang 30 araw na ito ang pinakamahalaga. Kapag napansin ni Baste ang paggalaw ng mga pondo bago tayo makalipad, maaaring mablock ang lahat ng account mo at maaari ka nilang kasuhan ng theft o estafa. Malaki ang ruiro, pero ito lang ang paraan para makuha mo ang lahat ng sayo. Tumango si Karina.
Ang kanyang mukha ay puno ng bagong determinasyon. Isinuot niya muli ang kanyang maskara ng pagiging isang masunuring asawa habang lumalabas ng shop. Ngunit nang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang itim na kotse na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa kanto. Ang kaba na kanyang naramdaman kanina sa silid-aklatan ay muling bumalik. Mas matindi at mas nakakatakot. May sumusubaybay na ba sa kanya? Karina, gusto ko ng authentic na paella ngayong gabi. At huwag mong titipirin sa rekado. Gusto ko yung maraming malalaking hipon at totoong saffron. Ang utos ni Monique ay umalingaw-ngaw sa buong kusina habang siya ay nakasandal sa hamba ng pinto. Tila isang senyora na naguutos sa kanyang katulong. Hawak niya ang isang baso ng gatas na pinaligiran ng kanyang mga daliring. May mahahaba at pulang-pulang kuko. Sa bawat salita niya, nararamdaman ni Karina ang isang pamilyar na pait. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis niya itong pinalitan ng isang pabangiti. Sige, Monique, ihahanda ko ang lahat para maging masarap ang hapunan niyo ni Baste. Ang malumanay na sagot ni Karina. Yumuko siya ng bahagya, tila tinatanggap ang kanyang kapalaran bilang isang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kabit. Pumasok si Baste sa kusina at nakita ang eksena. Nilapitan niya si Monique at hinalikan ito sa noo bago bumaling kay Karina. Isang sulyap na puno ng pagiging kampante at bahagyang awa ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Nakikita mo na, Karina, kung ganito ka lang palagi, masunurin at hindi mareklamo, ay magiging maayos ang pagsasama nating lahat sa bahay na ito. Ang sabi ni Baste habang dinudukot ang kanyang wallet. Kumuha siya ng isang 500 piso at pabagsak itong inilapag sa counter. Ayan, bumili ka na rin ng bagong tsinelas mo. Mukhang basahan na yung suot mo, nakakahiya sa mga bisitang dumarating. Dahan-dahang kinuha ni Karina ang perang papel. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang kalooban, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang mga mata. Sa isip niya, ang 500 pisong ito ay isang insulto. Ngunit sa kanyang plano, ito ay isa lamang maliit na piraso ng ebidensya ng pagtrato sa kanya. Nang makaalis ang dalawa, dinala ni Karina ang pera sa kanyang silid. Doon, sa tabi ng kama ng kanyang anak, ay may isang maliit na piggy bank. Maingat niyang itinuplad ang 500 piso. Ginawa itong isang maliit at maayos na parisukat bago ito isinilid sa butas ng alkansya. Bawat sentimong ibinibigay ni Baste bilang limos ay itinatabi niya para sa kinabukasan ng kanyang mga anak sa Singapore. Para sa kanya, bawat perang papel na ito ay simbolo ng kanyang pagbangon mula sa putik na kinasadlakan niya. Sumapit ang hating gabi. Ang mansyon ay balot na ng katahimikan maliban sa mahinang tunog ng aircon. Sa loob ng madilim na silid-aklatan, ang asul na liwanag mula sa laptop ni Karina ay muling nagbigay buhay sa mga numero sa screen. Hawak niya ang isang maliit na security token, ang device na nagbibigay ng access sa pinakamalaking investment account ng kumpanya. Isang account na matagal nang kinalimutan ni Baste dahil sa tiwala niyang si Karina lang ang nakakaalam ng password nito. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type. 10 milyong piso. Ito ang halagang itinakda niya para sa gabing ito. Isang malaking halaga, ngunit sapat na maliit para hindi agad mapansin sa gitna ng malalaking transaksyon ng kumpanya. Ipinikit ni Karina ang kanyang mga mata habang pinipindot ang huling button para sa transfer. Ngunit ang screen ay biglang naging pula. Isang notification ang lumitaw. Two-factor authentication required. Isang verification code ang ipinadala sa primary mobile number na nakarehistro sa account. Tumigil ang tibok ng puso ni Karina. Nakalimutan niyang ang account na ito ay nakakabit pa rin sa luma at personal na numero ni Baste. Ang numerong bihirang gamitin nito, pero nasa loob pa rin ng kanyang aktibong cellphone. Sa labas ng silid-aklatan, mula sa direksyon ng malawak na sala,
kung saan naiwan ni Baste ang kanyang gamit, ay narinig ang isang mahinang panginginig sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang cellphone ni Baste ay nagsimulang umilaw at gumalaw ng paulit-ulit sa gitna ng kadiliman, hudyat na dumating na ang mensaheng naglalaman ng code. Narinig ni Karina ang mabibigat na yabag ng paa na pababa mula sa ikalawang palapag. Ang boses ni Baste ay galing sa dilim, antok na antok ngunit tila may hinahanap. Karina, gising ka pa ba? Nasaan ang cellphone ko? Parang may tumatawag o nagte-text yata sa baba. Nanigas si Karina sa kanyang kinauupuan. Ang laptop ay nasa harapan niya. Ang screen ay maliwanag na nagpapakita ng illegal na transaksyon at ang cellphone ni Baste ay patuloy na nagbibigay ng babala sa sala. Isang maling galaw at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mauuwi sa wala. Ang bawat ningning ng hiyas na ibinibigay mo sa kanya ay magiging mitya ng sarili mong pagbagsak. Ito ang malamig na kaisipang nagpatibay sa loob ni Karina habang mabilis siyang kumilos sa gitna ng dilim. Bago pa man makarating si Baste sa huling baitang ng hagdan, mabilis na lumabas si Karina mula sa silid-aklatan at tinungo ang lamesa sa sala. Sa isang iglap, kinuha niya ang cellphone ni Baste na nagliliwanag pa rin sa mensahe ng bangko. Sa tulong ng liwanag ng screen, nakita niya ang 6 na numero ng verification code. Kabisado niya ang pattern ng lock ng asawa dahil siya mismo ang nagsiset up noon taon na ang nakalilipas. Mabilis niyang binura ang mensahe at ibinalik ang cellphone sa eksaktong pwesto nito. Nang bumukas ang ilaw sa sala, nakatayo na si Karina malapit sa kusina. Hawak ang isang baso ng tubig. Baste? Bakit gising ka pa? Akala ko ay mahimbing na ang tulog mo. Ang kalmado niyang tanong. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Tila ba wala siyang ginawang anumang bagay na labag sa batas, ilang segundo lang ang nakakalipas. May narinig akong nag-vibrate. Akala ko may emergency sa opisina. Inis na sagot ni Baste habang kinukuha ang cellphone. Tiningnan niya ang screen ngunit wala siyang nakitang anumang bagong mensahe. Wala naman. Baka namalikmata lang ako sa antok. Pinasadahan niya ng tingin si Karina. Ang asawa niyang nakasuot ng kupas na duster. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. At ang muka ay tila pagod na pagod sa isip ni Baste. Wala nang mas nakakaantok pa kaysa sa panonood sa kanyang asawa. Umiling siya at muling pumanhik sa itaas. Iniwan si Karina sa gitna ng malamig na sala. Kinabukasan, ang mansyon ay muling binalot ng ingay at kayabangan. Isang mamahaling velvet na kahon ang inilapag ni Baste sa harap ni Monique habang sila ay nag-aalmusal. Sa loob nito ay isang kumikinang na kwintas na may malalaking diamante. Isang maliit na regalo para sa magandang ina ng aking tagapagmana. Ang mayabang na deklarasyon ni Baste. Isinuot niya ang kwintas kay Monique na ang mga mata ay naniningning sa kasakiman. Si Doña Pilar na nakamasid sa tabi ay tumawa ng malakas. Bagay na bagay sa iyo, Monique. Iyan ang tunay na hiyas, hindi katulad ng mga lumang alahas na itinatago ng iba dyan na amoy imbak na sa cabinet. Ang pasaring ng matanda ay diretso kay Karina na noon ay tahimik na nagliligpit ng mga pinagkainan. Hindi kumibo si Karina. Sa halip, nang makuha niya ang pagkakataong itapon ang mga basura mula sa kwarto ni Baste, maingat niyang hinalughog ang mga papel sa loob ng maliit na basurahan. Doon, nakita niya ang kanyang hinahanap, ang orihinal na resibo ng kwintas. Ang halaga nito ay katumbas ng 3 buwang sahod ng lahat ng manggagawa sa construction site ng kanilang kumpanya. At ang pinakamahalagang detalye, binayaran ito gamit ang corporate credit line na nakapangalan sa kumpanya para sa mga materyales. Kung nani, ito ang huling ebidensya na kailangan ni Karina para patunayan ang maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Nang hapong iyon, pumasok si Karina sa kanyang banyo at isinara ang pinto. Hinarap niya ang salamin.
Dahan-dahan niyang inalis ang mahigpit na pagkakatali ng kanyang buhok. Hinayaan niyang malaglag ang kanyang mahaba at maitim na buhok sa kanyang balikat. Gamit ang isang basang bimpo, nilinis niya ang kanyang mukha, inalis ang bakas ng kusina at pagod. Sa ilalim ng kupas na duster at pagod na anyo, naroon pa rin ang ganda ng isang babaeng minsan ay naging utak ng isang lumalagong imperyo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng isang biktima, kundi ngiti ng isang mananakop na naghihintay na lamang ng tamang hudyat. Gabi na nang muling buksan ni Karina ang kanyang laptop. Gamit ang impormasyon mula sa resibo, pumasok siya sa admin panel ng corporate credit line. Sa ilang pindot lamang, itinakda niya ang credit limit ni Baste sa pinakamababang halaga sa ilalim ng kategoryang High Risk Fraud Protection. Kinabukasan, lumabas si Baste kasama si Monique para sa isa pang araw ng paggastos sa mga mamahaling mall sa Makati. Isang oras matapos silang umalis, ang cellphone sa bahay ay nagsimulang tumunog ng malakas. "Karina, nasaan ka? Bakit ayaw gumana ng card ko?" Ang galit na sigaw ni Baste mula sa kabilang linya. Naririnig sa background ang matining na boses ni Monique na nagrereklamo dahil hindi na isagawa ang pagbabayad sa isang luxury boutique. "Nakadecline lahat, maging ang pang-reserve ko sa restaurant. Ayusin mo ito ngayon din kung ayaw mong malintikan sa akin pag uwi ko." Ibinaba ni Karina ang telepono ng dahan-dahan. Ang tunog ng galit na boses ni Baste ay tila musika sa kanyang pandinig. Tumalikod siya at hinarap ang malawak na sala. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng kapangyarihan. "Hindi lang ang card mo ang hihinto sa pagtakbo, Baste. Ang buong mundo mo ay malapit nang tumigil." Anong ibig sabihin nito, Karina? Bakit pati ang personal line ko ay hindi ma-access? Nagmumukha akong tanga sa harap ng mga sales lady. Ang bulyaw ni Baste ay yumanig sa mga dingding ng kanilang silid pag uwi nila mula sa mall. Namumula ang kanyang mukha sa galit at hiyang naramdaman ng tanggihan ng makina ang kanyang card sa harap ng maraming tao. Sa likod niya, si Monique ay nakasimangot, tila isang batang hindi na ibigay ang gustong laruan, habang pabalbal na inihagis ang kanyang mamahaling bag sa sofa. Nanatiling kalmado si Karina habang dahan-dahang tinitiklop ang mga bagong labang damit ng kanilang mga anak. Lumingon siya ng may malumanay na muka. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Baste, sinabihan na kita kagabi. May system upgrade ang bangko at nag-implement sila ng mga bagong security patch para sa mga corporate accounts. Dahil sa sunod-sunod na malalaking spending patterns sa mga luxury boutiques, na-flag ang account mo bilang high-risk fraud activity." Ang paliwanag ni Karina, gamit ang mga technical na salitang alam niyang hindi mauunawaan ng asawa, ngunit sapat na para magmukhang totoo. "It's a global protocol, Baste. Kahit ako ay walang magagawa kung ang main server na ang nag-lock ng access." "High risk? Fraud? Pera ko iyon." Ang hiyaw ni Baste, ngunit bakas sa kanyang mata ang pagkalito. Sanay siyang iasa ang lahat ng detalye ng pananalapi kay Karina, kaya kahit anong paliwanag nito ay tinatanggap niya bilang katotohanan. "Hayaan mo, tatawagan ko ang bank manager bukas ng umaga. Sa ngayon, baka mas mabuting magpahinga ka na lang muna para hindi tumaas ang blood pressure mo." Ang malumanay na pagpapatuloy ni Karina. Isang maingat na laro ng pagmamanipula, ang pagpapakita ng malasakit upang itago ang kanyang tunay na ginagawa. Nang sumunod na hapon, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na tila gustong lunurin ang buong lungsod ng Maynila, mabilis na lumabas si Karina ng bahay. Bit-bit ang isang payong na halos tangayin ng hangin. Tinungo niya ang opisina ni Attorney Emilio Cruz. Ang lamig ng panahon ay tumatagos sa kanyang manipis na blusa, dahilan upang manginig ang kanyang buong katawan. Nang pumasok siya sa loob ng opisina, agad na tumayo si Emilio mula sa kanyang mesa. Nakita niya ang basa at nangangatog na kalagayan ni Karina. Nang walang pasabi, hinubad ni Emilio ang kanyang sariling coat
at dahan-dahang isinampay ito sa balikat ni Karina. Naramdaman ni Karina ang init na nagmumula sa tela, pati na rin ang malinis at nakaka-relax na amoy ng peppermint at mamahaling sabon na nagmumula kay Emilio. Hindi siya hinawakan ng abogado sa paraang nakakailang, kundi sa paraang nagbibigay ng proteksyon na matagal na niyang hinahanap. Salamat, Emilio. Ang bulong ni Karina habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa coat sa kanyang balikat. Dapat ay tumawag ka na lang. Ako na ang pupunta sa'yo. Hindi mo dapat nilalabanan ang ganitong klaseng panahon, Karina. Ang puno ng pag-aalalang sabi ni Emilio. Kinuha niya ang mga dokumento mula sa kanyang drawer at inilapag sa mesa. Narito na ang mga visa niyo ng mga bata. Handa na ang lahat para sa paglipad niyo sa Singapore sa susunod na linggo. Ang tanging kailangan mo na lang gawin ay ang manatiling matatag sa loob ng ilang araw pa. Naupo si Karina at tiningnan ang mga pasaporte. Ang mga ito, ang kanyang gintong tiket patungo sa kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang takot ang muling bumangon. Paano kung malaman niya? Paano kung bago kami makarating sa airport ay pigilan niya kami? Ang tanong ni Karina, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Lumapit ng bahagya si Emilio. Sapat na upang maramdaman ni Karina ang katapatan sa kanyang boses. Narito ako, Karina. Hindi kita pababayaan. Kapag nakalipad na kayo, ako na ang bahalang humarap sa lahat ng legal na gulo rito. Ituring mo ang sarili mo na malaya na. Dahil sa puso mo, matagal mo na siyang iniwan. Ang mga salitang iyon ay tila isang haplos ng pag-asa sa kaluluwa ni Karina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa labang ito. Nang bumalik si Karina sa mansion, ang bahay ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Dahan-dahan siyang pumasok, iniiwasan ng anumang ingay. Ngunit nang dumaan siya sa harap ng silid ng kanyang mga anak, tumigil ang kanyang mundo. Nakasandal si Monique sa pinto ng silid ng mga bata. Hawak ang isang maliit na bote ng gamot na walang label. Mayroon siyang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa loob ng kwarto kung saan payapang natutulog ang dalawang anak ni Karina. Masyadong maingay ang mga anak mo, Karina. Minsan, kailangan nila ng kaunting tulong para huminahon at hindi makaabala sa pagpapahinga ko. Ang malamig na sabi ni Monique. Ang bawat hibla ng buhok ni Karina ay tumayo sa takot at galit. Isang mitya na lamang ang kailangan at ang ina na matagal nang nagtitiis ay handa nang sumabog upang protektahan ang kanyang mga supling. Anong balak gawin ni Monique sa kanyang mga anak? Ang hapagkainan na dapat ay simbolo ng pagkakaisa ng pamilya ay naging isang arena ng kalupitan sa gabing iyon. Ang bango ng nilutong sinigang at inihaw na liempo ay tila naging amoy ng lason sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Nakaupo si Karina sa dulo ng lamesa, malayo sa kanyang asawa at sa biyenan, habang ang dalawa niyang anak ay tahimik na kumakain sa kanyang tabi. Ang bawat subo ng mga bata ay puno ng kaba. Ang kanilang maliliit na balikat ay nakakubot. Tila ramdam ang tensyong bumabalot sa buong silid. Sa kabilang dulo, si Monique ay nakaupo sa tabi ni Baste. Suot ang isang mamahaling seda na pantulog na tila ipinagmamalaki ang kanyang katayuan sa bahay. Si Doña Pilar naman ay masayang nagkukwento, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakapako kay Karina, naghihintay ng pagkakataong makapanakit. Nathan, Sofia, lumapit kayo rito sa tita Monique nyo, ang biglang utos ni Doña Pilar. Magmano kayo sa kanya. Simula ngayon, ituring nyo siyang pangalawang ina dahil siya ang nagdadala ng kapatid nyo na magiging tagapagmana ng pamilyang ito. Napatigil sa pagkain ng bunsong si Nathan. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang tunay na ina. Walang bata ang gustong humalik sa kamay ng isang babaeng nagpapaiyak sa kanilang nanay gabi-gabi. Umiling ang bata at mas lalong sumiksik sa tabi ni Karina. Karina, ano bang itinuturo mo sa mga anak mo? Ang tatanda na ay wala pang modo.
Ang matinis na boses ni Monique ang bumasag sa katahimikan. Baste, tignan mo ang mga anak mo. Baka kapag lumaki ang anak ko, mahawaan pa siya ng kawalan ng respeto ng mga batang ito. Ang galit ni Baste ay tila isang bulkang sumabog. Ang tunog ng kanyang palad na bumagsak ng malakas sa matigas na kahoy ng lamesa ay yumanig sa mga plato at baso. Nagdulot ng malakas na ingay na ikinagulat ng lahat. Tumayo si Baste. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Magmano kayo sa kanya. Ngayon din, ang hiyaw ni Baste sa kanyang mga anak. Ang bunsong si Nathan ay tuluyan ng napaiyak sa takot. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng pait. Dahan-dahang tumayo si Karina. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi siya yumuko. Hindi niya iniwas ang kanyang paningin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Baste. Isang tingin na puno ng lakas na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Kinuha niya ang kamay ni Nathan at Sofia. Hinawakan ito ng mahigpit upang iparamdam na narito siya para sa kanila. Ang kamay na puno ng dumi, hindi dapat hinahalikan. Ang malamig at matatag na sabi ni Karina. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ng lahat ng nasa hapag. Itinuturo ko sa aking mga anak ang rerespeto sa mga taong may dangal, at sa bahay na ito, tanging kami na lamang 3 ang natitirang mayroon niyon. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong silid. Maging si Doña Pilar ay napatigil sa kanyang kinauupuan. Gulat sa biglang pagbabago ng dati, masunuring manugang. Ang mukha ni Monique ay nangit-ngit sa hiyang naramdaman. Anong sinabi mo? Ang pag-ulol ni Baste. Akmang lalapit siya kay Karina, ngunit bago pa man niya ito magawa, tinitigan siya ni Karina ng may ganap na kawalan ng takot. Sige, saktan mo ako sa harap ng iyong mga anak, Baste. Ipakita mo sa kanila kung anong klaseng hayop ang kanilang ama. Ang hamon ni Karina. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag para sa kanyang mga supling. Sa huli, si Baste ang unang umiwas ng tingin. Hindi kinaya ang liwanag ng katotohanang nagmumula sa mga mata ng asawa. Galit na tinabig ni Baste ang kanyang upuan at lumabas ng silid kainan nang hindi tinatapos ang pagkain. Nang makabalik si Karina sa kanyang silid kasama ang mga bata, naramdaman niya ang matinding pagod na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ngunit nang makita niya ang kanyang panganay na si Sofia na nakatingin sa kanya nang may halong paghanga at pasasalamat, naramdaman ni Karina na ang lahat ng sakit ay may kabuluhan. Hinawakan ni Sofia ang kamay ng kanyang ina. Isang tahimik na pangakong hinding-hindi sila maghihiwalay. Pagkatapos mapatulog ang mga bata, napansin ni Karina na may nakasingit na puting fangbi sa ilalim ng kanyang unan. Alam niyang si Manang Rosa ang naglagay nito doon. Nang buksan niya ang sobre, nakita niya ang isang piraso ng papel na naglalaman ng mga address at contact numbers ng mga taong malapit kay Monique sa kanyang nakaraan. Sa ilalim ng sulat ay may maikling mensahe mula sa matandang katulong. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang lihim ng kanyang tiyan ay nakatago sa lugar na ito. Ang kaba sa dibdib ni Karina ay muling nagliyab. Anong ibig sabihin ni Manang Rosa? Kasabay nito, narinig niya ang boses ni Baste sa labas ng pinto, nakikipag-usap sa telepono sa kanyang abogado. Gawan mo ng paraan. Gusto kong bawiin ang kustodya ng mga bata kapag nag-file siya ng annulment. Hindi siya makakaalis sa bahay na ito na kasama ang mga anak ko. Ang banta ni Baste ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa halip na matakot, muling binuksan ni Karina ang kanyang itim na folder. Ang laban para sa kanyang mga anak ay hindi pa tapos at handa siyang gawin ang lahat. Kahit na mga hulugan ito ng pagpapasabog sa lahat ng lihim na itinatago sa loob ng mansyon na ito. Ang bawat lihim na itinago sa loob ng mga pahinang ito ay ang hatol na wawakasan ang lahat ng aking pagdurusa. Ito ang bulong ni Karina sa kanyang sarili habang dahan-dahan niyang binubuksan ang pinto ng opisina ni Baste
sa gitna ng madilim na hating gabi. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na alpombra ay tila paglalakad sa isang bitayan, kung saan ang bawat sandali ay maaaring maging huli para sa kanyang mga plano. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad na muebles sa loob ng silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng kapangyarihang matagal na niyang pinagsilbihan, isang imperyong itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha at talino. Habang ang lahat ay himbing na sa pagtulog, maging si Baste na nasa kabilang kwarto kasama ang kanyang kabit, si Karina ay nagsimulang maghanap. Alam niyang mayroong isang lihim na vault sa likod ng malaking painting ng kanilang pamilya, isang painting na sa paningin ng iba ay simbolo ng katatagan, ngunit para sa kanya ay isang maskara ng pagkabulok. Sa bawat pagpihit niya sa dial ng vault, nararamdaman ni Karina ang lamig ng bakal na tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang bumukas ang vault, bumungad sa kanya ang isang itim na kwaderno. Ito ang Black Ledger na matagal na niyang pinaghihinalaan. Dito nakatala ang mga tunay na transaksyon ng kumpanya, ang mga pondong inililihis ni Baste, ang mga kickback mula sa mga supplier at ang mga iligal na donasyon na nagpapanatili sa kanilang marangyang buhay. Ang bawat numero sa loob nito ay isang piraso ng katotohanang sapat na upang ibaon si Baste sa loob ng kulungan sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, narinig ni Karina ang isang mahinang tunog mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag ng paa na tila nagmula sa direksyon ng kwarto ni Doña Pilar. Ang tibok ng puso ni Karina ay bumilis. Naging isang marahas na kaba na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mabilis siyang gumapang patungo sa ilalim ng malaking lamesang kahoy. Pinipigilan ang sariling paghinga hanggang sa sumakit ang kanyang baga. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa loob ng silid nang bumukas ang pinto. Nakita ni Karina ang anino ni Doña Pilar na nakatayo sa may hamba. Naririnig niya ang mabigat na paghinga ng matanda. Ang tunog ng kanyang baston na marahang tumatama sa sahig habang lilinga-linga ito sa loob ng madilim na opisina. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras ng paghihirap. Sino ang narito? Baste? Ikaw ba iyan? Ang paos na tinig ng matanda na bumasag sa katahimikan. Nanatiling hindi gumagalaw si Karina. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot at lamig. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang itim na kwaderno, ang tanging sandata niya para sa kalayaan. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging pananahimik, muling isinara ni Doña Pilar ang pinto. Tila na paniwalang dala lamang ng hangin ang ingay na kanyang narinig. Nang makalabas ang matanda, mabilis na kinuha ni Karina ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng screen, isa-isa niyang kinuhanan ng larawan ang bawat pahina ng kwaderno. Ang bawat click ng digital camera ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga bergara. Sa huling bahagi ng kwaderno, napansin niya ang isang nakasulat na pangalan ng isang pribadong klinika sa labas ng Maynila. May kasamang petsa at isang malaking halaga ng pera na ibinayad ni Baste. Anong kinalaman ng klinikang ito sa mga ilegal na gawain ni Baste? Ang tanong na muling bumagabag sa kanyang isipan. Mabilis niyang ipinadala ang mga larawan sa naka-encrypt na email ni Emilio. Nang lumitaw ang notification na "Send successfully", naramdaman ni Karina ang isang bahagyang kaginhawaan. Ngunit ang kagaanan ng loob ay panandalian lamang. Sa kanyang muling pagtayo upang ibalik ang kwaderno sa loob ng vault, ang buong silid ay biglang naliwanagan. Ang switch ng ilaw ay pinindot mula sa kabilang panig ng silid. Masyadong gabi na para sa isang asawang naghahanap ng katotohanan. Hindi ba, Karina? Ang boses ay hindi kay Baste, hindi rin kay Doña Pilar. Ito ay ang matalim at mapang-asar na boses ni Monique, na nakasandal sa pader. Hawak ang isang baso ng alak at may isang tagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Alam na ni Monique ang lahat.
Ang bawat plano ni Karina ay tila nakataya na ngayon sa kamay ng babaeng nais siyang palitan. Ang bawat hakbang ko palayo sa mansyon na ito ay ang bawat sentimetro ng kalayaang matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Ito ang huling kaisipang nagpatibay sa loob ni Karina habang nakatayo siya sa gitna ng opisina, kaharap ang mapang-asidong ngiti ni Monique. Ang liwanag ng chandelier ay tila lalong nagpatingkad sa kislap ng kasakiman sa mga mata ng kabit. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahang itinuwid ni Karina ang kanyang likod. Ibinaba niya ang cellphone at tinitigan si Monique ng diretso sa mga mata. Tingin mo ba ay matatakot mo ako, Monique? Bago mo tawagin si Baste, isipin mo muna kung bakit nakasulat ang pangalan mo sa mga ilegal na bank transfer na ito. Kapag bumagsak si Baste, hindi ka lang mawawalan ng marangyang buhay, kasama kang mabubulok sa kulungan. Ang malamig na banta ni Karina. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakita ni Karina ang bahagyang pagpait ng mukha ni Monique. Ang takot ay sumilip sa mga mata nito bago mabilis na napalitan ng pilit na tawa. Akala mo ba maniniwala siya sa'yo? Mas mahalaga ako sa kanya ngayon dahil sa anak namin. Ikaw, isang basura ka na lang sa paningin niya. Bago pa man makasagot si Karina, ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Ang kaba ay muling bumalik sa dibdib ni Karina. Ngunit sa halip na si Baste, ang mukha ni Manang Rosa ang bumungad sa kanila. Ang matanda ay may hawak na tray ng gatas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Karina, puno ng babala at pagdamay. Ma'am Monique, hinahanap na po kayo ni Sir Baste sa itaas. Masama raw po sa buntis ang nagpupuyat, ang mahinahong sabi ni Manang Rosa. Ang kanyang presensya ay tila naging isang pader na humarang sa tensyon ng dalawang babae. Inirapan ni Monique si Karina bago pa balbal na lumabas ng silid. Nang mawala na ang kabit, mabilis na lumapit si Manang Rosa kay Karina. Inabot ng matanda ang isang maliit na susi. Ang susi sa likod na gate ng mansyon na bihirang gamitin at walang CCTV camera. Umalis na kayo bago pa maging huli ang lahat, Ma'am Karina. Naririto na ang mga gamit nyo sa likod ng garahe. Ang bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot para sa kaligtasan ni Karina. Kinabukasan, ang mansyon ay naging sentro ng kaguluhan. Ito ang araw ng pinakainaabangang baby shower para sa tagapagmana raw ni Baste. Ang buong hardin ay napuno ng mga asul na dekorasyon, mga mamahaling pagkain at mga kilalang tao sa lipunan. Si Doña Pilar ay abalang-abala sa pagmamayabang habang si Baste ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit, tila isang hari na naghahanda para sa kanyang trono. Sa gitna ng ingay ng tawanan at tunog ng mga kubyertos, lulan ng isang tahimik na silid sa itaas, mabilis na inayos ni Karina ang huling gamit ng kanyang mga anak. Walang malalaking maleta. Tanging 2 backpack lamang na naglalaman ng kanilang mga dokumento at kaunting damit. Ang bawat kilos niya ay maingat. Iniiwasan ang anumang ingay na maaaring makakuha ng atensyon ng mga tauhan sa labas. Bago siya lumabas, pumasok si Karina sa opisina ni Baste sa huling pagkakataon. Inilapag niya ang isang pulang fongbi sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang mesa kung saan dumaan ang lahat ng kasinungalingan ng asawa. Sa loob ng sobre ay ang mga dokumento ng lihon at ang mensaheng wawakas sa lahat. Dahan-dahan silang bumaba sa likod na hagdan, kasama ang 2 anak na tila nakakaintindi sa seryosong sitwasyon. Ang bawat hakbang ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali. Nang makarating sila sa gate, naroon na ang isang itim na sasakyan na inarkila ni Emilio para sa kanila. Mami, aalis na ba tayo? Ang mahinang tanong ni Nathan. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Karina. Oh, anak, pupunta na tayo sa lugar kung saan hindi na tayo muling luluha. Ang sagot ni Karina habang hinahalikan ang noo ng anak. Nang pumasok sila sa loob ng sasakyan, narinig ni Karina ang malakas na hiyawan
at palakpakan mula sa hardin. Ang hudyat na nagsisimula na ang programa ng baby shower. Ang ingay ng pagdiriwang ay unti-unting humihina habang lumalayo ang sasakyan sa mansyon na naging bilangguan niya sa loob ng isang dekada. Tiningnan ni Karina ang kanyang mga anak na ngayon ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay puno ng takot para sa hinaharap. Ngunit higit na mas matimbang ang pag-asang ngayon lang niya muling naramdaman. Ang kalsada patungo sa airport ay tila isang landas patungo sa muling pagsilang. Ngunit habang binabaybay nila ang highway, napansin ni Karina na ang kanyang cellphone ay nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil. Isang notification mula sa kumpanya, unauthorized access detected in main account. Pagkatapos ay sumunod ang isang tawag mula kay Baste. Ang taxi ay mabilis na tumatakbo, ngunit ang bawat ring ng telepono ay tila isang paalala na ang anino ng nakaraan ay hindi basta-basta susuko. Liwanag na ng bukang liwayway ang sumisilip sa abot-tanaw, ngunit ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Ang kalayaang ito ay hindi lamang isang paglipad patungo sa ibang bansa, kundi ang muling pagtibok ng aking pusong matagal nang binalot ng yelo. Sa ilalim ng malawak na tent sa hardin ng mansion, ang halakhakan ng mga panauhin ay tila isang musika ng tagumpay para kay Baste. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang habang tinatanggap ang mga pagbati para sa kanyang tagapagmana. Sa kanyang tabi, si Monique ay maningning sa kanyang suot na gown. Hapos-hapos ang kanyang tiyan na tila isang tropyo ng pagkapanalo. Si Doña Pilar naman ay hindi mapigil ang pagpapasaring sa bawat panauhing lumalapit. Ipinapamukha sa lahat na sa wakas ay mapapalitan na ang baog at walang kwentang manugang ng isang babaeng tunay na magdadala ng dangal sa mga Vergara. Ngunit sa gitna ng ingay ng selebrasyon, wala silang kamalay-malay na ang tunay na pundasyon ng kanilang marangyang buhay ay dahan-dahan nang gumigiba. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng nagniningning na terminal ng airport, nakatayo si Karina kasama ang kanyang dalawang anak. Ang lamig ng aircon ng paliparan ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang balat na dati laging mainit dahil sa pagtatrabaho sa kusina. Hawak niya ng mahigpit ang mga boarding pass, ang mga piraso ng papel na magdadala sa kanila sa Singapore. Nang marinig ang anunsyo para sa kanilang flight, naramdaman ni Karina ang isang matinding bugso ng emosyon. Ang bawat hakbang niya patungo sa boarding gate ay tila pagtatapon ng bawat piraso ng sakit, bawat insulto, at bawat sakripisyong hindi kailanman kinilala. Nang makaupo na sila sa loob ng eroplano, ang kanyang bunsong anak na si Nathan ay dahan-dahang sumandal sa kanyang balikat. Ang mabigat at payapang paghinga ng bata ay nagsilbing pinakamagandang himig para kay Karina. Hinaplos niya ang buhok ng anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakahinga siya ng malalim, isang hingang hindi nauuwi sa hikbi. Ang pakiramdam ng kalayaan ay tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang lumilinis sa kanyang pagkatao. Samantala, sa loob ng mansyon, unti-unti nang natatapos ang handaan. Pagod ngunit masaya, pumanhik si Baste sa kanilang silid. Balak na tawagin si Karina upang mag-utos na iligpit ang mga naiwang kalat ng mga panauhin. Inaasahan niyang makikita ang kanyang asawa na nakayuko at naghihintay ng kanyang bulyaw. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang silid na tila nilisan ng isang multo. Ang kama ay maayos na nakatiklop. Ang mga cabinet ay nakabukas at wala ng laman ang mga lagayan ng damit ni Karina at ng mga bata. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabinging tila isang babala ng panganib. Sa ibabaw ng kanyang unan, nakita ni Baste ang isang pulang sobre. Ang kulay nito ay tila isang patak ng dugo sa gitna ng maputing kumot. Nanginig ang mga kamay ni Baste habang binubuksan ng sobre. Inaasahan niyang liham ito ng pamamaalam na puno ng pagmamakaawa.
Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mga dokumento ng lihon na may pirma na ni Karina. At sa ilalim nito, may isang maikling sulat na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Suriin mo ang iyong mga bank account, Baste. Ang lahat ng itinayo mong kasinungalingan ay may katapat na halaga. Ngayon, malaya ka na. Malayang harapin ang lahat ng utang at kasalanang iniwan mo. Mabilis na kinuha ni Baste ang kanyang laptop. Ang tunog ng kanyang mabilis na pag-type ay ang tanging ingay sa loob ng silid. Nang bumukas ang screen ng kanyang main corporate account, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. Ang numerong nakasulat sa balance ay hindi ang inaasahan niyang milyon-milyon. Ito ay zero. Wala nang natira kahit isang sentimo. Ang lahat ng pondo, ang lahat ng investment, at maging ang mga credit lines ay nakasara na. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa noo ni Baste kahit na malamig sa loob ng kwarto. Ang kaba ay naging isang matinding takot na tila sumasakal sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang huling pangungusap sa sulat ni Karina. Isang katotohanang ngayon lang niya napagtanto. Ang babaeng itinuring niyang walang kwenta, ang siya palang tanging haligi na pumipigil sa pagguho ng kanyang mundo. At ngayon, ang haliging iyon ay tuluyan ng lumisan. Ang bawat numero na naglaho sa screen ng computer ay tila bawat pangarap ni Baste na unti-unting tinatangay ng hangin. Iniwan siyang hubad sa gitna ng sarili niyang kasakiman. Sa loob ng malamig na silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Baste. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa monitor ng laptop, tinititigan ang nakakasulasok na zero na balance ng kanilang pangunahing account. Paulit-ulit niyang nire-refresh ang page, umaasang isa lamang itong pagkakamali ng system. Ngunit sa bawat pagpindot niya sa keyboard, ang katotohanan ay lalong nagiging malinaw at masakit. Ang lahat ng perang inilaan niya para sa kanyang bagong buhay, kasama si Monique. Ang lahat ng pondong pampasweldo sa mga tauhan, at maging ang mga pautang na kinuha niya gamit ang pangalan ng kumpanya ay wala na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinidial ang numero ng bank manager. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang isang malamig na boses ng automated operator. Nagsasabing ang lahat ng linya ay abala. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, narinig niya ang boses ni Monique mula sa sala. Sumisigaw dahil hindi na rin gumagana ang kanyang mga credit card para sa online shopping na ginagawa nito. Hindi pa man nakaka-recover si Baste sa financial shock, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng asul at pulang liwanag na nagmumula sa mga sasakyang pumarada sa harap ng kanilang malaking tarangkahan. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga bota sa ibabaw ng marmol na sahig ng beranda ay tila isang hatol na nagpabilis sa tibok ng puso ni Baste. Pumasok sa loob ng mansyon ang mga lalaking nakauniporme, bitbit ang mga legal na dokumento mula sa kawanihan ng Rentas Internas o BIR. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon habang ipinapakita ang search warrant at ang notice of asset freezing. Ang lahat ng kagamitan, ang mansyon, at maging ang mga mamahaling sasakyan ni Baste ay opisyal nang isinailalim sa investigasyon dahil sa mga record ng Tron tax evasion at money laundering na isinumite ni Karina. Anong ibig sabihin nito? Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ang hiyaw ni Baste habang pilit siyang hinaharangan ng mga awtoridad. Ngunit ang bawat protesta niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa gitna ng kaguluhang nagaganap. Lumabas si Doña Pilar mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga hiyas ay nagniningning pa rin sa ilalim ng chandelier. Ngunit ang kanyang muka ay namumutla sa takot. Nang makita niya ang mga pulis at ang mga tauhan ng gobyerno na nagsisimulang maglagay ng mga seal sa kanilang mga gamit, ang matanda ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang matayog na dangal ay tila isang tore ng buhangin na tinangay ng malakas na alon. Nawalan siya ng lakas sa kanyang mga tuhod at dahan-dahang bumagsak sa gitna ng malawak na sala
Ang kanyang mga hiyas ay tumama sa sahig, ngunit wala na itong halaga. Sa gitna ng kaguluhan, si Monique ay mabilis na kumilos. Sa halip na tulungan ang lalaking sinasabi niyang mahal niya, mabilis siyang nagtungo sa kanilang silid. Kinuha niya ang lahat ng alahas na ibinigay ni Baste. Isinilid ito sa loob ng kanyang maliit na designer bag at lumingon-lingon sa paligid. Nang makita niyang abala ang lahat sa pag-aasikaso sa mga dokumento, dahan-dahan siyang lumabas sa pinto ng kusina. Tinakasan ang lumulubog na barko ng mga Vergara nang walang pasabi. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa Maynila, ang eroplanong kinalululanan ni Karina ay dahan-dahang lumalanding sa nagniningning na runway ng Singapore Changi Airport. Ang tunog ng mga gulong ng eroplano na dumampi sa semento ay tila isang hudyat ng bagong simula. Nang lumabas si Karina sa arrival hall, bitbit ang kanyang 2 anak, naramdaman niya ang hangin ng ibang bansa. Isang hanging walang bahid ng panunumbat at pait. Tumingin si Karina sa kanyang cellphone at nakita ang huling mensahe mula kay Emilio. "The bomb has been detonated. You are safe now." Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Karina. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Nathan at Sofia, at sa bawat hakbang nila sa banyagang lupain, naramdaman niya ang bigat ng nakaraan na tuluyan ng nabaon sa limot. Ang kanyang sakripisyo ay natapos na, at ang kanyang panahon para sa sariling kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na ulo ni Baste. Unti-unting pinapatay ang huling liwanag ng kanyang pag-asa. Sa loob ng isang madilim at masikip na opisina ng isang pampublikong ospital, nakatayo si Baste. Hawak ang isang puting sobre na naglalaman ng resulta ng DNA test. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis, kaya't ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila mas malakas pa sa tibok ng kanyang puso sa gitna ng katahimikan. Nang mabasa niya ang mga salitang 0% probability of paternity, naramdaman ni Baste ang isang matinding panghihina na tila tinanggalan siya ng lahat ng buto sa katawan. Ang tagapagmanang inaakala niyang magdadala ng kanyang dangal, ang batang naging dahilan para itapon niya ang 10 taon ng pagsasama nila ni Karina ay hindi pala sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng perang ninakaw niya mula sa sariling mga anak para kay Monique ay nauwi sa isang malaking panloloko. Hindi maaari ito. Niloko niya ako. Ang paos na bulong ni Baste. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at pagsisisi. Sinubukan niyang tawagan si Monique, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang operator, paulit-ulit na sinasabing ang numero ay hindi na aktibo. Wala na si Monique. Kasabay ng paglaho ng kanyang yaman ay ang paglaho rin ng babaeng sinabi niyang mahal niya. Ang nakuha na lamang niyang balita mula sa isang kaibigan ay nakitang paalis ng bansa si Monique kasama ang isang banyagang negosyante. Bitbit ang huling mga hiyas na ninakaw nito mula sa mansyon. Samantala, sa isang ward ng pampublikong ospital, nakahiga si Doña Pilar. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga pasyenteng umuubo sa paligid ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Ang babaeng dati hindi tumatapak sa lugar na walang aircon at mamahaling kagamitan ay ngayon ay nakadepende sa serbisyo ng gobyerno dahil wala na silang pambayad sa pribadong kwarto. Baste, nasaan ang apo ko? Nasaan si Monique? Ang mahinang tanong ni Doña Pilar nang makita ang anak. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asang wala na palang basehan. Hindi nakasagot si Baste. Yumuko lamang siya. Hinayaang pumatak ang kanyang mga luha sa maruming sahig ng ospital. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila pag-amin sa bawat pagkakamaling kanyang nagawa. Naalala niya ang bawat gabing pinagsilbihan sila ni Karina. Ang bawat baso ng tubig na inabot nito nang may paggalang sa kabila ng kanilang pangaalipusta. Ngayon,
Sa gitna ng kanyang uhaw at pagod, wala ni isang tao ang lumalapit upang damayan siya. Ang kumpanya ay tuluyan ng idineklarang bangkarote. Ang mansion ay meron ng malaking karatula na nagsasabing ito ay ari-arian na ng bangko. Si Baste ay wala nang matuluyan, wala nang kaibigang malapitan, at higit sa lahat, wala nang pamilyang babalikan. Sa gitna ng kanyang kawalan, kinuha ni Baste ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Isang litrato ni Karina kasama ang kanilang 2 anak noong panahong masaya pa sila sa maliit nilang bahay. Hinaplos niya ang mukha ni Karina sa larawan at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang pangungulila. Karina, patawarin mo ako. Ang hikbi ni Baste na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Ngunit ang hangin ay walang ibinalik na sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan sa labas ng ospital, tila nakikiramay sa isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahangalan. Sa gitna ng dilim, isang desperadong ideya ang pumasok sa isip ni Baste. Gagamitin niya ang huling pera sa kanyang bulsa para sa isang tiket. Hindi niya alam kung paano, ngunit kailangan niyang hanapin si Karina. Kailangan niyang subukan kahit alam niyang ang pintong isinara niya ay maaaring hinding-hindi na muling magbukas para sa kanya. 2 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat latay ng nakaraan. Sa ika-30 palapag ng isang nagniningning na gusali sa tapat ng Marina Bay sa Singapore, maliwanag na sumisikat ang araw sa loob ng opisina ni Karina. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng liwanag. Walang bahid ng kadiliman na dati bumabalot sa kanyang buhay sa Maynila. Ngayon, si Karina ay hindi na ang multo sa likod ng tagumpay ng ibang tao. Siya na ang may-ari ng isang tanyag na financial consultancy firm na tumutulong sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng relasyon. Ang kanyang boses, na dati bulong lamang, ay ngayon ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Tandaan mo, ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano mo kayang magtiis, kundi sa kung paano mo kayang protektahan ang iyong sarili. Ang malumanay na payo ni Karina sa isang kliyenteng umiiyak sa kanyang harap. Nang makita niya ang pag-asa sa mga mata ng babae, naramdaman ni Karina na ang kanyang sariling paggaling ay ganap na. Nang matapos ang kanyang huling appointment, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Attorney Emilio Cruz. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak ng hydrangea. Ang mga bulaklak na sumisimbolo sa katapatan at malalim na pag-unawa. Sa loob ng 2 taon, nanatili si Emilio sa tabi ni Karina, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang matatag na pundasyon ng suporta at tahimik na pagmamahal. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Karina. Sabi ko sa'yo, dapat ay nagpapahinga ka rin. Ang may ngiting sabi ni Emilio. Lumapit siya at inilapag ang mga bulaklak sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Karina nang may halong paghanga. Salamat, Emilio. Alam mo namang ito ang misyon ko ngayon. Gusto kong makitang muling tumayo ang bawat babaeng tulad ko noon. Ang sagot ni Karina habang inaayos ang mga bulaklak. Kinuha ni Emilio ang pagkakataong yon upang dahan-dahang abutin ang kamay ni Karina. Ang kanyang pagkakahawak ay malambot, ngunit matatag. Nagbibigay ng init na matagal nang hinanap-hanap ng puso ni Karina. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Karina ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga daliri. Isang tahimik na pagtanggap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Nang dapit hapon, nagpasya silang maglakad sa kahabaan ng promenade malapit sa dagat. Ang hangin ay sariwa at malamig, nagdadala ng amoy ng kalayaan. Ang 2 anak ni Karina, sina Nathan at Sofia, ay masayang tumatakbo sa unahan nila. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanilya na nagbibigay buhay sa paligid.
Ang mga bata ay lumaking malusog, matalino, at higit sa lahat, malaya sa takot. Habang naglalakad, dahan-dahang inayos ni Emilio ang ilang langkat ng buhok ni Karina na hinihipan ng hangin patungo sa kanyang mukha. Ang bawat haplos ni Emilio ay puno ng respeto, isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman nang aangkin o nananakit. Naramdaman ni Karina ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Hindi kaba ng takot, kundi ang tinatawag nilang kilig. Isang damdaming akala niya ay namatay na kasama ng kanyang nakaraan. Salamat sa lahat, Emilio. Kung hindi dahil sa'yo, baka nalunod na ako sa pait. Ang bulong ni Karina habang nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Wala kang dapat ipagpasalamat, Karina. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa iyong muling pagsilang. Ang sagot ni Emilio, bago dahan-dahang inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Karina, inilalapit ang babae sa kanyang tabi. Ngunit sa gitna ng kanilang payapang paglalakad, naramdaman ni Karina na tila may nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Isang anino ng isang lalaking hapo at hulas ang nakatayo sa ilalim ng isang puno, malayo sa karamihan. Ang lalaki ay nakasuot ng kupas na damit. Ang kanyang balbas ay mahaba at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pighati. Nang lumingon si Karina, ang kanyang puso ay saglit na tumigil. Sa kabila ng 2 taon at ng pagbabago ng anyo, nakilala niya ang mga matang yon. Ang mga matang dati puno ng yabang, ngayon ay tila tuyot na balon ng pagsisisi. Ang anino ay dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa panghihina. Ito si Baste, ang lalaking minsang sumira sa kanyang buhay ay ngayon ay narito, nakatayo sa harap niya bilang isang pulubi ng pag-ibig at patawad. Ang bawat salita ng pagmamakaawa na lumalabas sa kanyang mga labi ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat at wala ng halaga. Dahan-dahang humakbang si Baste patungo sa liwanag ng mga poste sa promenade. Ang kanyang hitsura ay isang malaking kabaligtaran ng lalaking kilala ni Karina. 2 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga pisngi ay humukay. Ang kanyang mga mata ay lumubog sa puyat at gutom, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang direksyon ni Karina. Sa bawat yabag ng kanyang kupas na sapatos sa semento, nararamdaman ang bigat ng isang mundong tuluyan ng gumuho. Napatigil sina Nathan at Sophia sa kanilang pagtakbo. Ang mga bata ay tumingin sa lalaking tila isang pulubi sa kanilang harap. Hindi nila agad nakilala ang kanilang sariling ama dahil sa dumi at pighating bumabalot dito. Lumapit si Emilio at tumayo sa tabi ni Karina. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na handang dumedepensa. Ngunit hinawakan ni Karina ang kanyang braso, isang hudyat na kaya niya itong harapin ng mag-isa. Karina, parang awa mo na. Ang paos na tinig ni Baste na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. 2 taon ko kayong hinanap. Nagtrabaho ako sa kung ano-anong raket para lang makaipon ng pamasahe papunta rito. Wala na akong matakbuhan. Wala na si Mama. Wala na ang lahat. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Baste sa matigas at malamig na semento. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay tila isang pag-amin ng pagkatalo sa harap ng babaeng dati niyang minaliit. Ang kanyang mga hikbi ay punong-puno ng pait. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa sahig, humahalo sa alikabok ng kalsada. Patawarin mo ako, Karina. Nagkamali ako. Akala ko ay kaya ko nang wala ka, pero nabulag ako sa kasakiman. Ang pagmamakaawa ni Baste habang pilit na tinitignan ang kanyang mga anak. Nathan, Sophia, ako ang papa niyo. Patawarin niyo si Papa. Tumingin si Karina kay Baste. Sa loob ng kanyang puso, inaasahan niyang makakaramdam siya
ng matinding galit o galak sa nakikitang pagdurusa nito. Ngunit sa halip, ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Isang kapatagan na tila isang dagat matapos ang bagyo. Wala ng pait, wala ng sakit. Tanging isang malayo at malabong alaala na lamang ang lalaking nasa kanyang harapan. Tumayo ka na, Baste. Ang malumanay na sabi ni Karina. Ang kanyang boses ay walang bakas ng panunumbat, ngunit wala ring bakas ng pagmamahal. Ang Baste na asawa ko ay matagal nang namatay sa loob ng mansyon na yon. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na nagbabayad lamang sa kanyang mga maling desisyon. Karina, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa mga bata. Maaari nating simulan muli ang lahat. Ang hiyaw ni Baste, ang kanyang mga kamay ay akmang hahawak sa laylayan ng bestida ni Karina. Dahan-dahang umatras si Karina. Iniiwasang madikit ang kanyang damit sa maruming kamay ni Baste. Tiningnan niya ang kanyang mga anak at pagkatapos ay bumaling muli sa asawa. Ang pagkakataong sinasabi mo ay ibinigay ko na sa iyo sa loob ng 10 taon, Baste. Ngunit mas pinili mong saktan kami. Ang aking huling utang na loob sa iyo ay ang aking kalayaan at ang kaligtasan ng aking mga anak. Ang matatag na pahayag ni Karina. Hindi kita kailangang patawarin dahil matagal na kitang kinalimutan. Ang buhay mo ay sa iyo at ang buhay namin ay sa amin na. Lumapit si Emilio at inilagay ang kanyang kamay sa likod ni Karina, isang tahimik na pagsuporta sa kanyang desisyon. Tumingin si Karina kay Emilio at nakita ang respeto at pag-unawa sa mga mata nito. Ito ang uri ng pag-ibig na nagbibigay ng lakas, hindi nagtatali. Halina kayo, Nathan, Sofia, gabi na, ang tawag ni Karina sa kanyang mga anak. Tinalikuran ni Karina si Baste na nananatiling nakaluhod at humihikbi sa dilim. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman ni Karina na ang huling tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang marcha patungo sa isang kinabukasang puno ng liwanag. Naiwan si Baste sa gitna ng promenade, isang anino na nilamon ng gabi. Ang kanyang pagsisisi ay mananatiling isang pasanin na dadalhin niya habang buhay. Samantala, si Karina, kasama ang kanyang mga anak at ang lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya, ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kislap ng mga ilaw ng lungsod. Isang paglalakbay na wala ng lingon sa likod. Dahil ang kanyang puso ay sa wakas ay nakauwi na sa tunay nitong tahanan. Ang bawat umaga sa Singapore ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib o sa takot sa bulyaw ng biyenan. Sa halip, ang bumubungad kay Karina ay ang banayad na sikat ng araw na tumatama sa puting kurtina ng kanyang silid, kasabay ng malamyos na huni ng mga ibon sa labas ng kanyang bintana. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi isang mainit na yakap ng kapayapaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa loob ng 2 taon, natutunan ni Karina na ang tunay na pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagbubukas ng pinto para sa taong nanakit sa iyo. Pinatawad niya si Baste, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang mabigat na kadena ng galit sa kanyang puso. Ang pagpapatawad na yon ay ang huling regalong ibinigay niya sa sarili. Ang karapatang limutin ang bawat hapdi at maglakad ng taas noo patungo sa hinaharap. Natagpuan na ni Karina ang ganap na kalmado sa gitna ng dating unos at sa bawat ngiti ni Nathan at Sofia. Alam niyang tama ang naging desisyon niyang lisanin ang mansyon ng mga Vergara. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang halaga ng isang asawa at ina ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pasensya sa gitna ng pang-aabuso. Ang tunay na lakas ay wala sa pagtitiis bilang isang martir, kundi sa dunghi na talikuran ang lahat ng bagay na dahan-dahang pumapatay sa iyong kaluluwa.
Ang pag-ibig sa sarili ay hindi kasakiman. Ito ay pundasyon upang makapagbigay ka ng tunay na pagmamahal sa iyong mga anak. Kung tatanungin kung naging matagumpay ba ang kanyang paghihiganti, ang sagot ay oo. Ngunit hindi sa paraang madugo. Ang pinakamatamis na paghihiganti ni Karina ay ang makita ang kanyang sarili na masaya, matagumpay, at minamahal ng isang lalaking tulad ni Emilio na rumirespeto sa kanyang pagkatao. Habang si Baste ay naiwang bilanggo ng kanyang sariling pagsisisi, si Karina ay malaya nang lumilipad sa langit ng kanyang bagong simula. Ang kwentong ito ay nagtatapos sa isang eksena sa dalampasigan. Nakatayo si Karina habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ni Emilio. Wala nang luha, wala nang pait. Tanging ang pasasalamat sa bawat pagsubok na nagpatatag sa kanya. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot dahil alam ni Karina na sa bawat paglubog ng araw ay may kasunod na isang mas maliwanag at mas magandang bukang liwayway.